Magandang araw mga kasoksay. Minsan ka rin bang napaisip kung magkano ang kinikita ng inyong probinsya? Kung ito ba ay mayaman o hindi kumikita? Paano kung nalaman mong ang lungsod nyo pala ay isa sa pinakamayamang lugar sa bansa? Ano kaya ang epekto nito sa mga mamamayan? Makakatulong ba ito upang umangat rin ang mga tao sa kanilang kabuhayan? Kaya naman ngayon ay aalamin natin kung ano nga ba ang 10 mga probinsya sa Pilipinas ang pinakamayaman. Sa taunang financial report ng Commission on Audit, naitala ang 10 pinakamayamang probinsya ng bansa na higit na kumikita base sa kanilang net assets and equity, maging cash flows. Top 10. Iloilo. Ang Iloilo ay itinuturing na pang-10 sa pinakamayamang bansa sa Pilipinas base sa huling inilabas na financial report ng COA. Ito ay base sa kanilang gross domestic product na umaabot sa 11,205,890,000. Mayroon itong populasyon na umaabot na 2.2 milyong katao. Nangunguna sa pagpapalago ng kanilang ekonomiya ay ang agrikultura, fishing at tourism. Kilala rin sila sa kanilang produktong tubo, palay at iba pang agricultural products. Ang Iloilo rin ay may diverse job market para sa iba't ibang industriya tulad na lamang ng business process outsourcing or BPO, manufacturing at construction. Malaking bagay rin ang magagandang destinasyon sa Iloilo para maiangat at kumita ang kanilang turismo. Top 9. Leyte. Isa rin ang Leyte sa 10 pinakamayamang probinsya ng Pilipinas na may total income na 12,5,940,000 as of 2023. Mayroon naman silang estimated population na 1,874,698 katao. Nakadepende rin ang ekonomiya ng Leyte sa agrikultura tulad ng produkto nitong palay, niyog, abaka at iba pang major crops. Lumalago na rin sa lugar na ito ang turismo dahil sa mga attractions tulad ng Leyte Landing Memorial Park at Santo Niño Shrine and Heritage Museum. Samantala, ang employment opportunities naman dito ay halos nasa agricultural sector, gayon din sa manufacturing at service industries. Ang pamahalaan ng Leyte ay nag-implementa rin ng mga programa na nagsusulong ng pagpapalago ng kanilang ekonomiya, kasama na ang Leyte Agribusiness at Fishery Opportunities Development Project at Leyte Ecotourism and Heritage Circuit Development Project. Top 8. Cavite. Ang probinsya ng Cavite ay may kabuuang assets na nagkakahalagang 12,425,720,000. Ito ay matatagpuan sa rehiyon ng Calabarzon at kinukonsidera bilang nangungunang kontributor sa ekonomiya ng buong rehiyon. Mayroon itong populasyon na 4,063,161 as of 2020 na siyang pinakamataong probinsya ng Calabarzon. Manufacturing industry. Partikular na sa electronic products at semiconductors ang mga nangungunang nagpapatakbo na ekonomiya ng probinsya. Kilala rin ito sa mga nagagandahang tourist destinations dahil sa mga historical landmarks at scenic spots dito. Nag-aalok rin ng Cavite ng maraming job opportunities lalo na sa manufacturing at service sectors. Top 7. Isabela. Ang kinri ng Isabela ang masaganang ekonomiya dahil kumikita lang naman ito ng 12,518,770,000. Matatagpuan ito sa Cagayan Valley Region at pangalawa sa pinakamalaking probinsya ng rehiyon. May populasyon naman itong 1,593,566 as of 2020 census. Agrikultura rin ang pangunahing pinagkakakitaan sa lugar. Nangungunang mga produkto rito ay palay at mais. Kilala rin ang Isabela na sagana sa livestock at poultry production, gayon din ang fishery industry. Mayroon din itong malawak na forest reserve at nagpuproduce ng raw materials para sa wood-based industries. Mabenta rin sa lugar na ito ang kanilang mga waterfalls, caves at hot springs na gustong-gusto bisitahin ng mga turista. Top 6.
Surigao del Norte. Dahil sa malawak na yamang mineral tulad ng gold, silver, copper, nickel at iron ay nakamit ng Surigao del Norte ang masaganang ekonomiya. Ayon sa huling data, ang probinsya ay kumikita ng 13,195,740,000. Samantalang ang populasyon lamang nito ay nasa halos 500,000 katao. Sagana rin ang fishing grounds ng probinsya kung saan makakakuha ka rito ng tuna, isa sa pinakamahalagang produkto sa komersyo. Bumubuhay rin sa probinsya ang kanilang sektor ng pag-aagrikultura at turismo. Madalas na ikinabubuhay ng mga tao rito ay pagmimina, pangingisda at pagsasaka. Top 5. Bukidnon. Ang probinsya ng Bukidnon ay may GDP na 16,732,620,000 at isa nga sa pinakamayamang probinsya sa bansa. Mayroong mahigit 1.5 milyong katao ang nakatira dito at marami sa kanila ang namumuhay sa pamamagitan ng pag-aagrikultura, partikular na sa pineapple production, pagtutubo at palay. Mayaman din ang Bukidnon sa mineral tulad ng timber, gold at copper. Nagtalaga rin ang probinsya ng mga programa na sumusuporta sa pag-aagrikultura. Kasama na rito ang pagtatayo ng Bukidnon Agri-Pinoy Trading Center. Prioridad rin ng kanilang lokal na pamahalaan ang infrastructure development tulad ng pagpapagawa ng mga kalsada upang mas mapadali ang pagtransport ng kanilang mga produkto at upang mabigyang daan ng turismo sa lugar. Top 4. Davao de Oro. Ang Davao de Oro o kilala bilang Compostela Valley ay may GDP na mahigit 18.75 billion. Nasa 800,000 katao lamang ang populasyon sa lugar at kilala sa hitik nitong yamang mineral tulad ng gold, copper at silver. Kaya naman marami sa mga taga rito ay pagmimina, pag-aagrikultura at turismo ang ikinabubuhay. Pangunahing produkto nila ay saging, niyog at mais. Pero higit sa lahat, ang pagmimina sa lugar ang mas nagpapalago ng ekonomiya sa lugar. Marami ring mga nakamamanghang tanawin sa lugar na ito, tulad ng Mount Candalaga Range Natural Park at iilang mga nakaka-relax na hot springs. Mas binibigyang pansin ng pamahalaan rito na matutunan ng mga mamamayan ang pagnenegosyo at paglikha ng mga bagong oportunidad na kumita. Top 3. Rizal. Ang probinsya ng Rizal ay may GDP na 20,979,600,000 as of 2023 at may populasyon na mahigit 2.8 milyon. Pag-aagrikultura at manufacturing ang main source of income sa probinsyang ito. Kilala sila sa produksyon ng palay, tubo at mga gulay. Tahanan rin ang lugar na ito ng mga electronic at automotive manufacturing na siyang nagbibigay ng malawak na oportunidad ng trabaho para sa mga mamamayan rito. Layunin ng kanilang lokal na pamahalaan na iangat ang antas ng ekonomiya, maibigay ang basic services at magkaroon ng malawak na oportunidad para sa mga tao. Top 2. Batangas. Sa ngayon ay nasa mahigit 21.85 billion pesos ang GDP ng Batangas at pumapangalawa sa pinakamayamang bayan sa Pilipinas. Pag-aagrikultura at manufacturing rin ang pangunahing ikinabubuhay rito. Mayaman dito ang tubo, niyog, kape at mga prutas. Tahanan rin ito ng mga industrial parks na lulan ang mga malalaking industriya ng manufacturing, electronics at textiles. Dahil dito ay marami ang nakakapagtrabaho sa lugar na ito. Top 1. Cebu City. Tinagurian niyang pinakamayamang lungsod o probinsya ng Pilipinas ang Cebu. Nakakalula kasi ang GDP ng lugar na ito na umaabot lang naman sa 208,271,460,000 as of 2023. Samantala, nasa 4.9 milyon din naman ang mga taong nakatira rito, kaya kinikilala ito bilang pinakamataong probinsya sa buong bansa. Nangunguna rito ang mga service sectors na siyang sumasaklaw sa 60% ng kanilang GDP. Malaking ambag rin ng turismo at mga multinational corporations dito. Maging rin ang mga naglalakihang IT BPO industry rito upang mas lalong umusbong ang takbo ng kanilang ekonomiya. Kung mayaman ang inyong probinsya, mas maraming mga investors ang mahihikayat na magnegosyo rito
At mula rito ay mas maraming magbubukas na mga trabaho, maraming oportunidad para kumita ang mga tao. Kaya naman mahalaga ang katayuan ng ating probinsya upang ang ating buhay rin ay guminhawa. Pero siyempre, hindi ka giginhawa kung maghihintay ka lang ng biyaya. Kailangan mo ring magsikap upang ikaw ay kumita. Maraming salamat sa inyong panonood mga kasoksay.